isang mayamang negosyante ang nakatuklas na may isang batang babay at mga bata na nagtatago sa kanyang matagal ng inabandunang lumang bahay. Ano kaya ang gagawin niya? Nang titigan ni Enrico Rico Lorenzo, ang kalawanging gate na gawa sa bakal na higit 15 taon na niyang hindi binibisita, humihiwa sa kanya ang isang malalim na pagbuntong hininga. Sa edad na 42, isa siya ngayon sa pinakamayaman at pinakakilalang real estate magnate sa Bonifacio Global City, BGC, sa Taguig. Gayunpaman, ang sira-sirang bungalo na ito sa isang liblib na probinsya ng Quezon ay sumisimbolo sa lahat na alaala ng kanyang malungkot at mahirap na pagkabata na pilit niyang kinakalimutan. Ngayon, kailangan na niyang ibenta ang lupang ito upang bigyang daan ang isang malaking proyektong mas magpapalaki pa sa kanyang yaman. Ang nakababatang babae na lumitaw sa may pintuan ay halatang takot na takot. Agad niyang itinago ang isang maliit na bata sa kanyang likuran. Napansin ni Rico ang suot nitong kupas na rosas na bestida at ang pagiging protektibo nito habang mahigpit na yakap-yakap ang isang maliit na batang lalaki. Samantala, isang maliit na batang babae ang mahigpit na nakakapit sa kanyang maalikabok na palda. Nang mapagtanto ang babae na natuklasan na sila, hindi niya maitago ang matinding gulat at takot sa kanyang mata. Parang awan niyo na po, sir, may papaliwanag ko po. Nanginginig ang boses ng babae. Paano kayo nakapasok dito? Tanong ni Rico. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang pagiging kalmado habang inililibot ang kanyang paningin sa madilim at walang kalaman lamang lumang bahay. Yumuko ang babae at mas hinikpitan ang yakap sa bata. Ako po si Tessa Cruz. Mukha po kasing ilang taon nang inabanduna ang bahay na ito. Wala na po talaga kaming ibang mapuntahan. Tumingin si Rico sa likuran ng balikat ni Tessa at nagulat sa kanyang nakita. Ang sala na dati ay puno ng alikabok at sapot ng gagamba ay tila nakaroon ng buhay. May mga nakasampay na malilinis na damit sa isang pansamantalang sampayan na gawa sa lubid. Ang ilang simpleng kagamitan sa pagluluto ay maayos na nakasalansan sa ibabaw isang lumang mesa. Sa sahig ay may manipis na sapin at kutson. Mula sa kusina, nalanghap niya ang pamilyar ngunit nakakagutom na amoy ng ginisang bawang, sibuyas, at pancit canton, isang simpleng ngunit nakakapanabik na pakaing probinsya sa Pilipinas. Gaano na kayo katagal nakatira dito? Tanong niya habang pinoproseso ng utak niya ang sitwasyon. 3 buwan na po, halos pabulong na sagot ni Tessa. Ang batang lalaki sa kanyang bisig ay mukhang nasa 3 taong gulang lamang, may itim na buhok at malalaking mata na punong kuryosidad habang pinagmamasdan si Rico. Ang batang babae naman na tinatayang nasa 6 na taong gulang ay patuloy na nagtatago sa likod ni Tessa, palihim na sumusulyap ng may pagdududa. Makinig ka, naiintindihan kong kailangan niyong matutuluyan, ngunit ibebenta na ang lupang ito. Sinubukan ni Rico na maging formal ngunit hindi masyadong malupit. Hindi na kayo maaring magtagal dito. Pumikit sandali si Tessa, tila iniipon ang lahat ng natitira niyang tapang. Kayo po ba ang may-ari? Alam ko po na darating ang araw na may pupunta rito. Hindi ko lang po inasahan na ganito kabilis. Paano mo nalaman? Sabi po nga kapitbahay, ang bahay raw po na ito ay pag-ari ng isang pamilyang umalis na rito sa Quezon. Yumaman daw po ang anak nilang lalaki sa Maynila at hindi na kailanman bumalik. Nakaramdam si Ricong paninikip ng dibdib. Tama, ginawa niya ang lahat para pinakamabilis na makatakas mula sa lugar na ito. Ang maalaala ng kahirapan, ang paghihirap ng kanyang ina nang palakihin siya ng mag-isa matapos silang iwan ng kanyang ama, at ang mga araw na nagugutom at giniginaw sila sa bahay na ito, lahat ng iyon ay gusto na niyang ibaon sa limot ng habang buhay. Oo, at ngayon ay nakabalik na ako, malamig niyang sagot, mas matigas kaysa sa inaasahan niya. Humakbang paharap si Tessa habang karga ang bata. Sir, alam ko po na wala kaming karapatan, pero maari po ba ninyo kaming bigyan ng 1 linggo?
1 linggo lang po para makahanap ako ng ibang matutuluyan. 1 linggo lang po. Nag-alangan si Rico. Gustong-gusto na niyang tapusin ang transaksyong ito, ngunit ang desperado ngunit matatag na paninindigan ng babae ay nagpatigil sa kanya. Parang awa niyo na po. Pangako ko po. Hindi kami gagawa nga. Kahit anong gulo kapag umalis kami. Nabasag ang boses nito. Wala po talaga akong madadalhan sa kanila sa ngayon. Sinuri ni Rico ang 2 bata. Ang batang lalaki ay naging comfortable na sa bisik ni Tessa at nakangiting nakatingin sa kanya habang ang batang babae ay nananatiling mahiyain at takot. Kahit na nakasuot sila ng mga pinaglumaan at tinahing damit, makikitang inaalagaan sila ng maayos at napakalinis ng kanilang pangangatawan. Mga anak mo ba sila? Mga kapatid ko po, sagot ni Tessa na may halong pagmamalaki at lungkot sa boses. Mula po nang pumanaw ang aming mga magulang, ako na po ang naalaga sa kanila. Kami na lang pong 3 ang nagtutulungan. May kung anong emosyon ang nag-alburuto sa loob ni Rico. Ang eksenang ito ay nagpagising sa mga alaalang pilit niyang ibinaon. Sige, sa wakas ay sabi niya, 1 linggo. Ngunit kapag natapos ang palugit, kailangan niyo nang umalis. Ang bakas na labis na ginhawa sa mukha ni Tessa ay agad na makikita. Nakakadurog ng puso ang kanyang ekspresyon. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Enrico Lorenzo. Rico na lang. Maraming salamat po, si Rico. Bago tumalikod, sumulyap muli si Rico sa lumang bahay at sa 3 figura sa may pintuan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, hindi maalis sa kanyang isipan ang larawan ni Tessa na yakap-yakap ang mga bata na tila ba sila ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Habang nakmamaneho pabalik sa Maynila, tinawagan ni Rico ang kanyang abogado. Ati, Santos, kailangan kong ipagpaliban ng 1 linggo ang pagbenta sa ari-arian ko sa Quezon. May problema ba, Boss Rico? Atat na ang gebuyer na pumirma na kontrata. May mga personal lang akong kailangang asikasuhin muna, wala namang magbabago kahit 1 linggo lang. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam ni Rico sa sarili niya na nagsisinungaling siya. Nang hapong iyon, may isang bagay na nagbago at hindi niya matukoy kung ano iyon. Mga minamahal na manonood, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at higit sa lahat ay mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para sa aming mga nagsisimulang content creator. Ngayon, ituloy natin ang kwento. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ni Rico ang kanyang sarili na nagmamaneho pabalik sa Quezon ng walang malinaw na dahilan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang suriin kung tinutupad ba ang pamilyang iyon ang kasunduan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mas malalim na rason. Ang lumang bahay na iyon ay nagkaroon ng kakaibang hatak sa kanya, parang isang magnet na hinihila siya pabalik sa nakaraang pilit niyang tinatakasan. Pagdating niya, naabutan niya si Tessa sa bakuran na nagsasampay ng gamit sa isang kawayang sampayan. Suot pa rin nito ang parehong rosas na bestida, ngunit ngayon ay malinis na at plansado. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid gamit ang mga laruang gawa sa mga patapong materyales, isang maliit na kotseng gawa sa lata at isang manikang gawa sa basahan na mukhang mano-manong tinahi. Sir Rico, bulalas ni Tessa, halatang nagulat. May nangyari po ba? Wala naman, gusto ko lang tingnan ang sitwasyon niyo. Sa totoo lang, gusto niyang malaman kung paano nagawang babaeng ito na gawing isang mainit na tahanan ang isang sira-sirang bahay. Kahit limitado ang magamit, lahat ay mayos at walang bahid ng alikabok. Ang mga latang itinapon ay ginawang paso na may tanim na mga ligaw na bulaklak. Nakabukas ang mga bintana para pumasok ang sikat ng araw. Gusto niyo po bang pumasok? Naktimpla po akong tsa, alok ni Tessa. Nagatubili si Rico ngunit tinanggap din ito. Ang ayos sa loob ng bahay ay halos hindi niya makilala. Inayos ni Tessa ang malumang muebles na nakatambak sa bodega.
Gumawa siyang makurtina mula sa mga pinaktakpi-takping tela at isinabit ito sa bintana. Gumawa pa siyang maliit na study area para sa batang babae gamit ang isang kahoy na mesa at mga pinakpatong-patong na libro. Saan mo nakuha ang mga librong iyan? Namukhaan ni Rico ang pamagat ng ilan sa mga libro. Nakuha ko po sa isang lumang kahon sa kisame, sagot ni Tessa habang nagsasalin ng mainit na saa sa isang basong may kaunting bingaw. Siguradong naiwan ito ngang dating nakatira rito. Mahilig pong magbasa si Mayumi kaya naisip kong ipabasa sa kanya. Sana po ay ayos lang. Dinampot ni Rico ang isa sa mga libro. Ito ay ang Tagalog na bersyon ng sikat na kwentong pambata, Ang Munting Prinsipe. Ito ang regalong natanggap niya noong ikawalong kaarawan niya. Pinag-ipunan iyon ngang kanyang ina ng ilang buwan para lang mabili. Sa unang pahina, nakasulat pa rin ang kanyang musmos na sulat kamay. Enrico Lorenzo, Grade 2. Akin ang librong ito, bulong niya. Natila kinakausap ang sarili. Naku, pasensya na po. Mukhang nag-alala si Tessa. Hindi ko po alam na Mayumi, halika rito. Lumbas ang batang babae ng may takot, nananatiling kahina-hinala kay Rico. Mayumi, ang mga libro pong ito ay kay Sir Rico noong bata pa siya. Kailangan mo itong ibalik. Hindi na kailangan, mabilis na sagot ni Rico. Huwag na, sa kanya na yan. Nahningning ang mamata ni Mayumi. Totoo ba, Tito? Siyempre naman. Tito Rico na lang ang itawag mo sa akin. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito, ngumiti si Tessa. Tinuturuan ko po siyang magbasa gamit ang lahat ng nalalaman ko. Pero hindi ba siya pumapasok sa paralan? Hanggang grade 4 lang po ang natapos ko. Nang mamatay ang mga magulang namin, kinailangan ko pong magtrabaho para mabuhay ang mga kapatid ko. Pinagmasdan ni Rico si Tessa habang nagsasalita ito. May dignidad sa kanyang kilos na kabaliktaran ng kanyang simpleng pananamit. Hindi siya nagmamakaawa ng awa. Inilalahat lamang niya ang katotohanan. Ano bang trabaho mo ngayon? Nanahipong patingi-tingi para sa pabrika. Sa gabi, kapag tulog na sila, tinutulungan ko po ang patahian sa bayan. Hindi po kalakihan ang kita pero sapat na po para sa aming mapangunahing pangangailangan. Napansin ni Rico sa sulok ng sala ang isang lumang makinang panahi. Ang matela at sinulit sa paligid nito ay mayos na nakatago sa isang kahon ng sapatos. Napakahirap na trabaho niyan para sa isang tao lang, komento niya. Nakakaraos naman po kami, simpleng sagot ni Tessa. Lagi naman po kaming nakakaraos. Ang batang lalaki na ipinakilala ni Tessa bilang si Mateo ay lumapit ng may kuryosidad kay Rico. Walang takot nitong iniabot ang maliit na kotseng gawa sa lata sa matangkat na lalaki. Laro tayo. Tiningnan ni Rico ang magaspang na laruan. Pagkatapos ay tiningnan ang mga matang bata na punong tiwala. Ilang taon na ang nakalipas mula nang may isang batang ganito kagaan ang loop na lumapit sa kanya. Sa kanyang buhay bilang isang top executive, halos hindi siya nakikihalubilo sa pamilya o mga bata. Hindi ako magaling maglaro, pag-amin niya. Madali lang yan, sabi ni Mateo habang umuupo sa sahig at pinapagulong ang kanyang sasakyan. Frum, frum. Halos hindi na malayan ni Rico na natakpuan na lamang niya ang sariling nakaupo sa sahig, nagawa sa kahoy sa sala, naktutula ng latang kotse kasama ang isang 3 taong gulang na bata. Pinagmamasdan sila ni Tessa mula sa kusina, may manipis na ngiti sa kanyang malabi. Ilang taon ka na? Tanong ni Rico kay Mayumi na dahan-dahang lumalapit. 7 po ako, 3 po si Mateo. Ate Tessa po ay 27 na, pero mukha po siyang matanda, kasi palagi siyang pagod, diretsong sagot nubata, na tipikal, samgapaslit. Mula sa kusina, bahagyang namula si Tessa. Mayumi. Pero totoo naman po git ng bata, araw-araw siyang puyat kakatayan ng damit. Mas tiningnan ng maigi ni Rico si Tessa. Dahil nabanggit ito ni Mayumi, napansin niyang may itim na bilog sa ilalim ng mata nito at ang mga kamay nito ay magaspang dahil sa trabaho. Ang kanyang paggalaw ay tila may pasaning mabigat sa kanyang balikat. Kumakain ba kayo ng sapat? Hindi niya mapigilang itanong.
Siyempre po, sagot ni Tessa na may kaunting depensa sa boses. Inaalagaan ko po sila ng mabuti. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi po namin kailangan ng limos, si Rico, matigas nitong sabi. Ang kailangan lang po namin ay pansamantalang masisilungan. Nagitla, siya sa sagot nito, isang magandang uringang pagkagitla. Sa mundo ngang negosyo, sanay siya sa mga taong palaging may gustong mahita mula sa kanya. Iba si Tessa. Pasensya na, wala akong intensyong makasakit, malumanay niyang sabi. Wala pong kaso, sagot ni Tessa. Natutunan ko lang po na kailangang protektahan ng tao ang kanyang dignidad, di ba? Anuman ang sitwasyon. Hinala ni Mateo ang galaylayan energy pantalon ni Rico. Tito Rico, laro tayo ulit bukas. Natigilan si Rico sa pakiusap na iyon. Ilang taon na rin nang huling may tumawag sa kanyang tito. Hindi ko alam, baka. Gusto ko pong bumalik si tito, sabi ni Mateo, gamit ang inosenteng boses bata na nakakatunaw, puso. Nakaramdam si Ricong kakaibang init sa kanyang dibdib, isang uring ang init na matagal na niyang hindi nararanasan. Nang hapong iyon bago siya umalis sa bahay, nabaon niya ang isang larawan. Si Tessa na nakatayo sa may pintuan at kumakaway, kasama ang dalawang bata sa kanyang tabi. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang inaabangan niya ang pagsapit ng bukas. Kinaumagahan, kinansela ni Rico ang dalawang mahalagang pulong at nagmaneho muli papuntang Quezon. Sa pagkakataong ito, bumili siyang malaruan sa isang tindahan sa daan. Hindi naman mamahaling gamit, coloring book at crayons lang para kay Mayumi at isang toy truck para kay Mateo. Nang buksan ni Tessa ang pinto at makita ang mga regalo, agad na naksara ang kanyang ekspresyon. Sir Rico, sinabi ko na po sa inyo na hindi kami tumatanggap ng limos. Ito ay pasasalamat sa pag-alaga mo ng mabuti sa bahay na ito, pagputol ni Rico. Isa itong kasinungalingan, ngunit isang mabuting kasinungalingan para matanggap ni Tessa ang maregalo nang hindi nasasaktan ang kanyang pride. Magiging masaya ang mabata. Sa wakas, ngumiti rin si Tessa. Sa totoo lang, sobrang saya ng mabata. Niyakap ni Mayumi ang magalibro na parang isang kayamanan. Agad namang pinaglaruan ni Mateo ang truk at umalingaw-ngaw sa buong bahay ang pagaya niya sa tunog ng makina. Hindi niyo naman po kailangang gawin ito, mahinang sabi ni Tessa habang pinakmamastan nilang maklaro ang makabata. Gusto ko itong gawin, sagot ni Rico, at napaktanto niyang sinasabi niya ang totoo. Naupo sila sa balkonahe, pinagmamasdan si Mayumi na tinuturuan si Mateo kung paano gamitin ang bagong crayons. Ang sikat nga araw sa hapon ay lumikha ang ginintuang liwanag na nagpaganda at nagpayapa sa buong paligid. Pwede akong magtanong ng isang bagay, besa ni Rico sa katahimikan. Siyempre po, bakit dito? Bakit pinili niyo ang bahay na ito? Nanahimik ng bahagya si Tessa, tila tinatansya kung hanggang saan ang sasabihin. May nakilala po akong matanda sa bayan. Kinuwentuhan niya po ako tungkol sa bahay na ito. Sabi niya, kahit maraming taon na raw itong bakante, dati raw po itong lugar kung saan maraming magagandang nangyari. Ang may bahay daw po rito noon ay laging tinutulungan ang sinumang nangangailangan. Sumikip ang dibdib ni Rico. Ganon nga ang kanyang ina. Kahit wala silang gaanong pera, palaging handa ang ina niyang magbahagi sa mas nangangailangan. Sabi pong lola, marahil ang lugar na ito ay magiging ligtas na kanlungan para sa sinumang nasa matinding kagipitan, patuloy ni Tessa. At kailangan mong kaligtasan. Bakit? Nag-alangan si Tessa. Ang kanyang paningin ay nakapakos sa mga batang naglalaro. Dahil ang pamilya ko, gusto po nila akong ipakasal sa isang lalaking hindi ko naman kilala. Para lang pambayad sa utang sa sugal ng kuya ko. Nang tumanggi ako at sinabing isasama ko ang mga kapatid ko paalis, sinabihan nila akong mas mabuti pang mawala na kami ng tuluyan sa paningin nila. Nagulat si Rico sa bigat ng kahulugan ng kanyang sinabi, kaya kayo tumakas at isinama mo sila. Sila na lang po ang tanging pamilya ko ngayon. Paano ang lalaking gusto kang pakasalan?
Hinahanap ba niya kayo? Hindi ko po alam. Sana po hindi na. Sana nakahanap na siyang ibang paraan para ayusin ang problema niya. Tiningnan ni Rico si Tessa. Sa kanyang mamata ay makikita ang isang mabangis na pagiging protektibo tulad ng isang inang handang ibuwis ang buhay para sa kanyang maanak. Hindi mo ba pinagsisisihan na iniwan mo ang lahat? Magsisisaan, diretsong tiningnan ni Tessa ang kanyang mata. Pinrotektahan ko ang dalawang inosenteng bata. Tumanggi akong ibenta na parang kalakal. Hinding-hindi po ako magsisisi. Ang determinasyon sa kanyang boses ay malalim na nakaantik kay Rico. Marami siyang kilalang corporate executives, ngunit wala ni isa sa kanila ang may kalahating tapang ng nakababatang babaeng ito. Paano kung tulungan kitang makahanap ng mas magandang trabaho sa siyudad, sa Maynila? Tiningnan siya ni Tessa nang may pagdududa. Bakit po? Hindi niyo naman po ako kilala. Dahil huminto si Rico, nakahanap ng tamang salita. Dahil alam kong ganito rin ang gagawin ng nanay ko. Tila nasiyahan si Tessa sa sagot na iyon. Dati pong nakatira dito ang nanay niyo, di ba? Namatay siya 5 taon na ang nakakalipas. Napakabuti niyang tao. Kung ganon, bakit hindi na kayo kailanman bumalik dito? Direktang tanong iyon, walang pagpapaligoy-ligoy. Humanga si Rico sa kanyang pagiging tapat. Dahil pinapaalala sa akin ngang lugar na ito, ang mga bagay na gusto ko ng kalimutan, kahirapan, pagdurusa, at ang pakiramdam na wala kang kapangyarihan at walang magawa para sa sarili mong buhay. Ngayon po, inilibot ni Rico ang kanyang paningin. Dahil sa buhay na ibinigay nila rito, ang pakiramdam ng bahay ay ganap na nagbago. Ang tawanan nga bata. Ang pagawit ni Tessa habang nagtutuping damit, ang amoyng lutong bahay mula sa kusina. Ngayon, hindi ko na alam. Iba na ang pakiramdam. Nang gabing iyon, umalis si Rico na may dalang mas maraming katanungan kaysa sa mga sagot. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina kundi bumalik ulit sa Quezon. Gayun din ng sumunod na araw. Hindi niya namamalayan, nakabuo na siya ng bagong routine. Palapit ng palapit ang pagtatapos ng isang linggong palugit na ibinigay niya, ngunit hindi na makita ni Rico ang sarili niya na pinapalayas ang pamilyang ito. Habang lumilipas ang araw, mas lalo siyang nasangkot sa kanilang kwento, sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka at kung paano nila inaalagaan ang isa't isa. Pagsapit ng 5 araw, nakatanggap siyang isang tawag na nagpabago sa lahat. Si Rico, si Tessa ito, tumatawag mula sa isang payphone sa bayan. Punong-punong ang takot ang kanyang boses. Kailangan ko po kayong makausap. Importante po, nakaramdam ng kaba si Rico. Anong nangyari? Nahanap niya na po ako. Yung lalaking gusto ng pamilya ko na pakasalan ko. Nasa bayan po siya ngayon at nagtatanong-tanong kung nasaan kami. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Rico, manatili ka sa loob ng bahay. Ilok mo lahat ng pinto at bintana. Papunta na ako diyan. Ito ang unang pagkakataon na nag-overspeed si Rico mula nang makilala niya si Tessa. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang nakakumpol silang tatlo sa sala, halatang takot na takot. Kandong ni Tessa si Mateo habang si Mayumi ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Pumunta po siya rito kanina, bungat ni Tessa pagpasok pa lang niya. Kumatok siya ng malakas at isinisigaw ang pangalan ko. Sabi niya, gusto ko man o hindi, iuwi niya ako. Paano niya nalaman na nandito kayo? Siguradong may kapitbahay na nakapagsabi. Ganito po talaga sa probinsya, mabilis kumalat ang balita. Nakaramdam si Ricong galit na maraming taon na niyang hindi nararanasan. Ang isiping may nagbabanta sa pamilyang ito ay gumising sa isang matinding instinct sa loob niya para protektahan sila, isang bagay na hindi niya akalaing taglay niya. Nasa bayan pa ba siya? Mukhang nandun pa po. Sabi niya, babalik siya kasama ang makapatid ko. Utos daw po itong kuya ko, nakuhanin kami rito. Yung kuya mo? Yung tunay mong kuya? Yung panganay ko pong kapatid. Pabor po sila sa kasal na ito kasi sa pamamagitan nito,
mababayaran ang mga utang nila mula sa dote. Napakuyom ang mga kamao ni Rico. Paano nagagawang ibentang isang pamilya ang sarili nilang kapatid? Makinig ka, hindi ka niya pwedeng pilitin sa kahit anong bagay. Nasa hustong gulang ka na. May karapatan kang pumili. Hindi niyo po naiintindihan, nangingilit ang luha ni Tessa. Sa probinsya namin, sa lugar na kinagisnan ko, kapag nagdesisyon ang pamilya, napakaliit ng magagawa mong paglaban. Lalo na't isa akong babae. Anong balak mong gawin? Hindi ko po alam. Kung aalis kami rito, wala na kaming mapupuntahan. Kung mananatili kami rito, patuloy niya po akong pipilitin. At natatakot po ako kung anong pwede niyang gawin sa mga bata. Tiningnan ni Rico sina Mateo at Mayumi. Kahit hindi nila lubos na naiintindihan ang nangyayari, nararamdaman nila ang takot sa paligid. Mananatili kayo dito. Buong determinasyon niyang sinabi. Ako ang ayos nito. Paano po? Ipaubaya mo na sa akin. Tiningnan siya ni Tessa sa mga mata. Siguradong may nakita itong nakapagpapanatag ng loop sa kanyang paningin dahil tumango ito. Salamat po. Nang gabing iyon, natulog si Rico sa lumang sofa sa sala upang matiyak ang kaligtasan ng pamilya. Kinaumagahan, seryoso siyang tumawag sa kanyang abogado. Ati, Santos, kailangan kong ipaliwanag mo sa akin ang legal na karapatan ngang isang babae sa Pilipinas laban sa sapilitang kasal at pamimilit dahil sa utang. Boss Rico, ang sapilitang kasal ay labag sa batas sa Pilipinas. Pinoprotektahan silang Family Code at NAM Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Alam kong bawal yan. Pero sabihin mo sa akin, kung ang isang tao ay pinipilit ng sarili niyang pamilya, paano natin siya mapoprotektahan sa aktwal na sitwasyon? Matapos makausap ang abogado, nagmaneho si Rico papuntang bayan upang hanapin ang lalaking nagbabanta kay Tessa. Hindi naman naging mahirap hanapin ito. Sa isang tahimik na bayan, ang isang dayuhang mukhang siga ay napakadaling mapansin. Si Ramon Chito, o Ramon, ay isang lalaking nasa edad 50, pandak, maskulado, at may nakagawiyang hitsura ng isang taong sanay manakot para makuha ang gusto. Natagpuan siya ni Rico sa pinakamalaking karinderya sa bayan na may inuman. Malakas itong nagmamayabang sa mga tao sa paligid tungkol sa pagmamay-ari niya kay Tessa. Ikaw ba si Ramon? Lumapit si Rico sa mesa. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Ako si Enrico Lorenzo. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Tessa Cruz. Kuminang ang mangga mata ni Ramon dahil sa katusuhan. Edi alam mo kung saan siya nagtatago, magaling. Dalhin mo ako sa kanya, susunduin ko na ang asawa ko. Umupo ka. Utos ni Rico na may tono ng autoridad na hindi maaring suwayin. Ang kilos ni Rico, ang kanyang pananamit, at ang karismang lumalabas sa kanyang pananalita ay automatikong nakpasunod kay Ramon. Pakinggan mo ng mabuti ang sasabihin ko, patuloy ni Rico, hindi magpapakasal sayo si Tessa, ayaw niya. Sa Pilipinas, ang sapilitang pagpapakasal ay labag sa batas. Ang pananakot para makakuhang pera o pabor ay isa ring malaking krimen. Kapag ginulo mo pa siya, ipapapulis kita ngayon din. Pulis, ngumisi si Ramon. Sasabihin ko sa pulis na sinusundo ko ang nobya ko, may utang sa akin ang pamilya niya. Sasabihin ko sa pulis na tinatakot mo ang isang babae at 2 menor de edad. Sapat na yan para makulong kang ilang taon. At sino ka ba para manghimasok sa usaping ito? Kumuha si Rico ng business card mula sa bulsa ng kanyang suit at inilapag ito sa mesa. Nakasulat doon ang kanyang posisyon bilang chairman ng Lorenzo Development Group, isang napaka-prestihiyosong kumpanya. Tiningnan ni Ramon ang card at biglang namutla. Kayo po ang may-aring Lorenzo Group sa Bigesi, ang bilyonaryong si Sir Rico. Ang pangalan ni Enrico Lorenzo ay kilalang-kilala sa buong bansa at sa mga lokal na negosyo. Lumunok si Ramon. Pasensya na po, Sir. Hindi ko po alam na kasali pala kayo rito. Ngayong alam mo na, nasa ilalim ng proteksyon ko si Tessa. Kung ikaw o kahit sino sa pamilya niya ay magtatangkang lumapit sa kanya ng kahit isang hakbang, ako ang makakaharap ninyo. Maliwanag ba?
Mabilis na tumango si Ramon. Pero paano po yung utangang pamilya niya sa akin? Magkano? 500,000 po. 500,000 pesos. Kumuha si Ricong seke mula sa bulsa ng kanyang coat at mabilis na nagsulat. Kunin mo to. Mula ngayon, wala na kayong anumang koneksyon ni Tessa Cruz. Bukod diyan, pumirma ka rito. Inilapag ni Rico ang isang dokumento sa mesa. Ito ay ang quitclaim and waiver na mabilisang inihanda ni Ati Santos. Ipinapahayag dito na isinusuko na ni Ramon ang lahat ng karapatan sa paniningil ng utang kay Tessa at binabawi niya ang anumang usapin ng kasal. Pumirma ka at umalis na kayo. Huwag na kayong babalik. Walang pag-aalinlangang pumirma si Ramon. Nang makabalik si Rico sa bahay at naikwento kay Tessa ang nangyari, umiyak ito. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding kaginhawaan. Paano ko po kayo masusuklian? Umiyak nitong tanong. Hindi mo kailangang magbayad. Kung gusto niyo, maaari kayong manirahan dito hanggat gusto niyo. Mga minamahal na manonood, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at higit sa lahat ay mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para sa aming mga nagsisimulang content creator. Ngayon ituloy natin ang kwento. Laking pagbabago ng sumunod na araw. Dahil wala na ang bantang hatid ni Ramon, naging mas comfortable at nakahinga ng maluwag si Tessa sa parang hindi pa nakikita ni Rico. Mas madalas na siyang ngumiti, naglalaro kasama ang mga bata at kumakanta habang nagluluto. Ang bahay ay naging isang tunay at mainit na tahanan. Naging nakagawian na ni Rico ang bumisita araw-araw. Bago siya pumunta sa kanyang meeting sa BGC o Makati sa umaga, dadaan muna siya sa bahay upang mag-almusal kasama nila. Pagsapit ng gabi, dadaan muli siya para makasabay silang maghapunan. Nang hindi niya namamalayan, tuluyan nang nagbago ang ikot ng kanyang buhay. Wala po ba kayong sariling pamilya? Tanong ni Tessa isang hapon habang nakaupo sila sa bakuran at pinapanood ang mga bata. Wala. Hindi pa ako kinasal kailanman at hindi ko pa rin nahahanap ang tamang tao. Bakit po? Napaisip si Rico. Siguro dati, iniisip kong luho ang pag-ibig. Naisip kong kailangan ko munang maging matatag sa pinansyal bago ko isipin ang pag-ibig. Ngunit ngayon ko napagtanto na baka mali ang naging pananaw ko buong buhay ko. Ngumiti si Tessa. Ganyan po talaga ang buhay, di ba? Nakplano tayong isang bagay, pero ipinipilit ng tadhana ang ibang daan. O nga. Nanahimik sila at pinanood si Mateo na sinusubukang turuan si Mayumi kung paano sipain ang bolang gawa sa malumang medyas. Pwede bang magtanong? Sabi ni Rico. Siyempre po. Pagkatapos ng lahat ng napagdaanan mo, hindi ka ba natatakot na muling magtiwala at magbuo ng relasyon sa ibang tao? Pinag-isipang mabuti ni Tessa ang tanong. Natatakot po akong magtiwala sa maling tao. Pero hindi po ako natatakot sa pag-ibig mismo. Naniniwala po ako na pag-ibig ang kaisa-isang bagay na tunay na may halaga sa buhay na ito, kahit pa magdala itong sakit. Lalo na kapag nagdadala itong sakit. Dahil kapag nasasaktan ka, ibig sabihin lang nun ay totoo ito. Ang simpleng karunungan ni Tessa ay laging nagpapamangha kay Rico. Sa kanyang corporate world, laging gumagamit ang matao ng makumplikadong salita para pag-usapan ang masimpleng bagay. Si Tessa ay kabaliktaran. Nang gabing iyon, napagtanto ni Rico na nahuhulog na siya rito. Hindi ito nangyari ng may drama o parang eksena sa pelikula. Nangyari ito habang pinapanood niya si Tessa na pinapatulog ang mga bata gamit ang malambing niyang boses upang kantahin ang Sa Ugoy ng Duyan. Bigla niyang naunawaan na ang kanyang buhay ay nabago na ng tuluyan. Nang sumunod na linggo, gumawa si Rico ng desisyong ikinagulat ng lahat ng nakakilala sa kanya. Kinansela niya ang kontrata sa pagbebenta ng lumang bahay. Nasisiraan ka na ba, Rico? Sigaw ngang kanyang business partner na si David sa isang pulong. Isang malaking proyekto ito na bilyon-bilyon ang halaga. Alam ko ang halaga ng lupa, pero nagbago na ang isip ko, hindi ko na ibebenta. Pero sabi mo dati,
Ang lumang bahay na yon ay nagbibigay lang sa iyong masasamang alaala. Nakbaho na ang meka-alaala. Tiningnan siya ni David na tila nawawala na siya sa sarili. May kinalaman ito sa pamilyang nakatira doon, no? Hindi sumagot si Rico, unit ang ekspresyon niya ay nagsasabi ng lahat. Diyos ko, Rico, huwag mong sabihing nahulog ang loop mo sa isang babaeng hindi mo naman lubusang kilala. Sa loop lamang ng 2 linggo, mas nakilala ko pa siya kaysa kaninuman sa buong buhay ko. Kahangalan yan. Baka nga hangal. Pero ito ang nararamdaman ko. Nang hapong iyon, pumunta si Rico sa bahay upang ipaalam kay Tessa ang desisyon. Kinansela ko na ang pagbenta na bahay. Diretsong sabi niya, napatigil si Tessa sa kanyang pananahi. Ano po? Hindi ko na ibebenta ang bahay na ito. Bakit po? Huminga ng malalim si Rico. Dahil napagtanto kong ang lugar na ito ay maaari pa ring maging tunay na tahanan tulad ng nangyari nung buhay pa ang aking ina. Tinitigan siya ng matagal ni Tessa ng walang kibo. Anong ibig sabihin nito para sa amin? Ibig sabihin nito, hanggat gusto niyo, maaari kayong tumira rito kahit kailan niyo gusto. Sir Rico, hindi ko po alam kung anong sasabihin. Wala kang kailangang sabihin ngayon, pag-isipan mo muna. Tumango si Tessa, pilit na pinoproseso ang balita. Nang gabing iyon, matapos makatulog ang mga bata, nagkaroon sila ng mahabang pag-usap sa balkonahe. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, takot at kung paano tayo madalas dalhin ng buhay sa mga landas na hindi natin inaasahan. Natatakot ako, pagamin ni Tessa. Saan? Natatakot po akong baka nananaginip lang ako. Natatakot akong isang araw, magigising ako at malalaman kong ang lahat ng ito ay ilusyon lang na bunga ng matinding desperasyon ko. Hindi ito desperasyon, sabi ni Rico. Nararamdaman ko rin ang koneksyon natin at totoo ito. Tiningnan siya ni Tessa sa mga mata, humarap siya sa lalaki. Hindi lang ba ito awa sa amin? Hindi ito awa. Hindi ko alam kung anong itatawag sa nararamdaman kong ito. Ang alam ko lang, hindi ko pa ito naramdaman kaninuman. Doon mismo, sa balkonahe kung saan lumaki si Rico, sa ilalim ngang bituing kalangitan na minsang itinuro ngang kanyang ina noong bata pa siya, naganap ang kanilang unang halik. Ang masumunod na buwan ay naging punong-purong pagtuklas. Natutunan ni Rico kung ano ang pakiramdam ng makaroon ng tunay na pamilya. Hindi lang ito tungkol sa obligasyon o responsibilidad, kundi ang tunay na kasiyahan sa pag-uwi at ang init na salubungin kang mataong nakmamahal sa iyo. Natural na naksimulang tawakin ni Mateo si Rico na papa, walang sino man ang nakturo sa kanya. Si Mayumi, na may pakamahiyain, ay nag-alangan noong unang ngunit kalaunan ay binuksan na rin ang kanyang puso para kay Rico. Si Tessa naman ay tila naging isang bulaklak na tuluyang namukatkat matapos makahanap ng tamang matataniman. Pinaayos ni Rico ang buong bahay ngunit maingat niyang pinanatili ang kaluluwa nito. Ginawa niyang moderno ang kusina, inayos ang bubong at nirepaint ang mga pader, ngunit nanatili ang madetalyeng nagbibigay buhay sa bahay. Nagpagawa siyang sariling kwarto para sa bawat bata at ginawang patahian o studio ni Tessa ang lumang imbakan. Hindi mo na kailangang kumuhang patingitinging tahi mula sa pabrika, sabi ni Rico isang umaga. Maari ka nang magtayo ngang sarili mong negosyo, gumawa ka ngang sarili mong disenyo. Gusto ko pong maktrabaho, Rico. Hindi ko hustong makpabuhay lang sa iyo. Hindi kita binubuhay lang. Binibigyan kita ngang kalayaan para gawin ang tunay na gusto mong trabaho. Kaya nagsimula si Tessa ang kanyang sariling negosyo ng patahian para sa mga babae sa bayan. Hindi nagtagal, bumuhos ang napakaraming order. Sa isa sa mga abalang araw na ito, nakatanggap sila ng hindi inaasahang bisita. Naglalaro sina Rico at Mateo sa bakuran nang marinig nila ang pagsinghap ni Tessa mula sa loob. Patakbong pumasok si Rico at nakita si Tessa na nakatayo sa may pinto, kaharap ang isang lalaking nasa 40 taong gulang. Sino siya? Mahinang tanong ni Rico. Ang kuya ko. Si Kuya Jason. Nag-alangan na humakbang si Jason papasok.
Pwede ba akong pumasok? Kailangan nating mag-usap, Tessa, tungkol saan? Matigas ang boses ni Tessa. Tungkol sa pamilya o tungkol sa nangyari dati? Tumayo si Rico sa tabi ni Tessa. Ginagawa ang isang maliit ngunit malinaw na protektibong kilos. Bahay ko ito, sabi ni Tessa. Kung gusto mong mag-usap, dito tayo mag-usap. Sa harap niya. Sumulyap si Jason kay Rico, sinusubukang alamin kung sino ito. Sige, sa wakas ay sabi ni Jason, pumunta ako para huminging tawad sa lahat ng nagawa namin tungkol sa sapilitang kasal at sa pagpapalayas sayo. Desperado kami noon dahil sa utang, pero hindi yon rason para gawin namin sayo yon. Nananatiling tahimik si Tessa, pinoproseso ang masinabing ang kanyang kapatid. Pumunta ka lang ba rito dahil nalaman mong mayos na ang buhay ko? Sabi ni Tessa. Nalaman mong nakahanap na akong taong nagmamahal sa akin at inaalagaan ng mabuti ang mga bata. Ngayon mo lang ba napagtanto na dahil sa kasakiman ninyo ay nawala sa inyo ang pinakamahalagang miyembro ng pamilya? Tama ka, mapakumbabang pag-amin ni Jason. Nawalan nga kami. Alam kong wala akong karapatang huminging tawad. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ito araw-araw. Nabayaran na yung utang. Yung lalaking dapat mapapangasawa mo, umatras na siya nung may nagbayad sa kanya. Ngayon, sinusubukan naming magsimula muli sa tamang paraan. Tiningnan ni Tessa si Rico. Sinuklian siya nito ngang isang malambing na tingin na nagpapahiwatik na nasa kanya ang lahat ng desisyon. Salamat at nagpunta ka rito para sabihin yan. Sa wakas ay sabi ni Tessa, mahalaga yan sa akin. Pero hindi ko pa kayang kalimutan ang lahat ng ganon lang. Baka isang araw makayos tayo, pero hindi ngayon. Tumango si Jason. Kumawe siya sa mga batang sumisilip mula sa bintana, saka tumalikod at umalis. Okay ka lang ba? Tanong ni Rico pagkalis ni Jason. Kakaiba ang pakiramdam, pero okay lang ako. Tingin ko, napatawad ko na sila nun pa, hindi ko lang napagtanto. Ano nang nararamdaman mo ngayon? Kalayaan, tunay na kalayaan. Nang gabing iyon din, nagpropose si Rico kay Tessa. Walang grandiosong plano, kusang lumabas ang masalita sa kanyang bibig habang sabay silang nahuhugas ng pinggan pagkatapos maghapunan. Magpakasal na tayo, bigla niyang sinabi. Muntik nang mabitawan ni Tessa ang hawak niyang pinggan. Ano? Magpakasal? Sa iyo? Ikaw, ako, at ang mga bata. Maging isa na tayong tunay na pamilya. Alam kong mabilis ang mga nangyari, baka masyadong nangmamadali. Pero sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging sigurado sa isang bagay. Ibinaba ni Tessa ang hugasin at humarap sa kanya. Sigurado ka ba? Kapag nawala na ang matinding emosyon natin, hindi ka ba magsisisi? Tessa, ang nararamdaman ko para sayo ay hindi lang panandaliang emosyon. Parang nahanap ko na ang kalahati ng kaluluwa ko. Parang nakaroon na ngang silbi ang pagdating ko sa mundong ito at ang mga bata. Matagal na silang mga anak ko sa puso ko. Gusto ko silang opisyal na ampunin at gamitin ang apelyido ko para maalagaan ko sila habang buhay. Umiyak si Tessa, ngunit maluha itong kaligayahan. O pabulong niyang sabi, o papakasalan kita. Ang kasal nila ay simple ngunit perpekto. Ginanap ito sa hardin ng bahay, napapalibutan ng mga bulaklak na mismong itinanim ni Tessa. Si Mateo ang ring bearer na inilagay ang singsing sa isang unan na mismong tinahi ni Mayumi. Kakaunti lang ang magabisita, ngunit ang bawat isa ay may espesyal na halaga. Si Lola Flor, ang matandang kapitbahay na nakuwento kay Tessa tungkol sa lumang bahay, ang naging ninang nila. Walang tigil ang pag-iyak niya habang binabanggit na alam niyang may magandang mangyayari sa bahay na iyon. Matapos ang kasal, formal na inampon ni Rico sina Mateo at Mayumi. Nang tanungin ng mga tauhan ng munisipyo kung gusto nilang palitan ang kanilang apelyido at maging Lorenzo, walang pag-alinlang ang sumagot si Mayumi. Opo, ngayon, tunay na pamilya na po kami ni Papa Rico. Nagdala ng hindi inaasahang kasiyahan at hamon ang buhay may asawa.
Kinailangan ni Tessa na masanay sa mas komportableng buhay pinansyal, ngunit nanatili ang kanyang prinsipyo ng pagiging simple at mapagbigay. Si Rico naman ay natutunan na ang pagiging ama ay hindi lang sa pagbibigay ng pera, kundi sa maliliit na bagay, ang pagtulong sa gawaing bahay, paglalagay ng gamot sa nasugatang tuhod, at pagbabasa kwento bago matulog. Pinatunayan ni Mateo na isa siyang napakalambing at bibong bata. Mabilis siyang nakasanayan sa bagong buhay at tinrato si Rico bilang tunay na ama. Si Mayumi naman na mas tahimik ay inabot ng kaunting panahon para buksan ng tuluyan ang kanyang puso. Ngunit nang mangyari iyon, nakabuo sila ng espesyal na samahan dahil sa pareho nilang hilig sa pagbabasa. Lumago ang negosyo ni Tessa at naging isa siyang kilalang lokal na negosyante. Nanatiling abot kaya ang kanyang presyo at lagi siyang nagbibigay nga libreng serbisyo para sa mga mahihirap na pamilya, isang inspirasyon mula sa nanay ni Rico. Mahalaga ang magbalik sa komunidad, sabi ni Tessa. Kung nabigyan tayo ng pangalawang pagkakataon, may karapatan din ang iba na makatanggap nito. Natuklasan din ni Rico ang kanyang nakatagong talento, ang pagtuturo. Nagsimula siyang turuan si Mayumi sa math hanggang sa tuluyan siyang nag-organisa ng isang libreng after-school tutorial class sa kanilang bahay para sa mga bata sa komunidad. Siguradong proud na proud ang nanay mo sa'yo, sabi ni Tessa isang hapon habang pinagmamasdan nilang nag-aral ang 5 bata sa kusina. Lumipas ang maraming taon na puno ng maliliit na saya at malalaking pagbabago. Ang bahay na muntik ng gibain ay naging sentrong buhay at pag-ibig. Laging pumupunta ang mga kapitbahay para humingi ng payo, manghiram ng asukal, o makipagwentuhan lang sa balkonahe. Lumaki si Mateo na isang responsible at masipag na binatilyo na laging handang tumulong sa iba. Ang hilig ni Mayumi sa pagbabasa ay naging daan para mangarap siyang maging isang guro. Naging tanyak na mananahi si Tessa ngunit nanatiling mapakumbaba. Napagtanto ni Rico na ang tunay na yaman ay wala sa kanyang bank account, kundi sa alingaw-ngaw ng tawanan sa bahay, sa mga hapunan nilang pamilya, at sa mga gabing katabi niyang matulog si Tessa habang naririnig ang yabak ng mga bata sa pasilyo. Sa araw ng kanilang ika-5 anibersaryo, habang nag-ayos ng mga papeles si Rico sa kanyang opisina sa bahay, nakita niya ang isang sulat na isinulat ni Tessa para sa kanilang unang anibersaryo ngunit hindi kailanman naibigay. Minsan sa gabi nagigising ako at pinagmamasdan ang maamo mong mukha habang natutulog. Sinusubukang intindihin kung paano ako dinala ng buhay sa puntong ito. Paanong ang isang babaeng despradong tumakas sa pamilya niya ay nakahanap ng tunay na pag-ibig sa isang abandonadong bahay. Binago mo ang buhay namin sa paraang hindi ko inakalang posible. Hindi lang dahil binigyan mo kami ng seguridad pinansyal, kundi binigyan mo kami ng mas mahalagang bagay, pakiramdam na kabilang kami at walang kapantay na pagmamahal. Kahapon tinanong ako ni Mateo, "Ma, naalala mo pa ba yung panahon bago natin nakilala si Papa?" Sabi ko, "Naalala ko, pero parang sa ibang buhay na iyon nangyari. Salamat sa pagtitiyaga sa amin. Salamat sa pagtingin sa amin sa likod ng aming kahirapan. Salamat dahil nang pwede ka nang tumalikot at umalis, pinili mong manatili. Salamat sa paggawang isang lumang bahay bilang isang tahanang punong pagmamahal. Mahal kita higit sa kayang sabihin ng mga salita." Tessa, 3 beses binasa ni Rico ang sulat na may luha sa mata. Nang gabing iyon, sinalubong niya si Tessa sa balkonahe habang hawak ang sulat. "Nahanap mo pala?" Nakangiting tanong ni Tessa. "Bakit hindi mo ibinigay sa akin noon? Kasi masyadong madrama. At alam mo na rin naman kung ano ang nasa puso ko. Hindi ko alam na napakaganda mong sumulat. Napakaganda ng mga salita mo. Hanggang ngayon, totoo pa rin ang lahat ng nakasulat diyan." Nagyakapan sila sa balkonahe, pinapanood ang paglubok ng araw. Mga minamahal na manonood, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at higit sa lahat ay mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para sa aming mga nagsisimulang content creator. Ngayon, ituloy natin ang kwento. Sa 8 taon ng kanilang kasal,
edad 11 na si Mateo at 14 na si Mayumi, nakatanggap ang pamilya Lorenzo ng isang kakaibang alok. Isang local TV producer ang nakarinig ng kanilang kwento at gustong gumawa ng documentary tungkol sa kanila. Hindi ko alam kung magandang ideya to, sabi ni Tessa sa hapagkainan. Hindi naman palabas ang buhay natin. Ngunit nagbigay si Mayumi ng magandang pananaw, baka magbigay ito ng inspirasyon para malaman ng mga tao na hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa trahedya. Ano sa tingin mo, Mateo? Tanong ni Rico. Tingin ko makakatulong tayo sa mga pamilyang pinagdadaanan yung nararanasan natin dati, sagot ng bata ng may nakakagulat na maturity. Pumayag sila. Sa kondisyon na may kontrol sila sa kalalabasan ng dokumentaryo, ipapalabas ang pelikulang pinamagatang Pusong Tahanan makalipas ang 6 na buwan. Naging napakalaki ng epekto nito. Daan-daang tao ang nagpadala ng liham tungkol sa kanilang mga pinagdaanan. Isang liham mula sa isang 18 taong gulang na babaeng nangangalang Lina ang pumukaw sa atensyon ni Tessa. Buntis si Lina at pinalayas ng pamilya niya dahil tumanggi siyang magpakasal sa isang mas matandang lalaki. Pwede ba natin siyang tulungan? Tanong ni Tessa kay Rico. Kahit nasa komportableng buhay na, ang unang naisip ni Tessa ay ang tumulong sa iba. Sigurado ka ba? Malaking responsibilidad ito, sabi ni Rico. Sigurado po ako. Hindi ba't ganito rin nagsimula ang pamilya natin? Kaya naman, tumira si Lina sa kanila, nanganak ng isang batang babaeng pinangalan ng Vivi at nanatili doon ng 2 taon hanggang sa makatapos siya ng pag-aral at makahanap ng trabaho. Nang umalis si Lina, nagiwan siya ng isang pamilyang laging susuporta sa kanya. May misyon ang bahay natin, sabi ni Rico kay Tessa nang gabing makaalis si Lina. Lagi nitong hinihila ang mga taong kailangang magsimulang muli. Sa sumunod na taon, naging kanlungan ang bahay nila sa isang lolang nasunugan, isang binatang galing sa ampunan na nangangalang Paolo, at isang single mom na biktima ng pang-abuso. Bawat isa sa kanila ay umalis na may baong pag-asa at paniniwalang may mga mabubuting tao pa sa mundo. Nagtapos si Mateo ngang high school bilang valedictorian at nakatanggap ngang scholarship sa civil engineering. Sa kanyang speech, pinag-usapan niya ang tungkol sa mga pamilyang tayo mismo ang pumili. Si Mayumi naman ay naging isang guro and special education, SPED, at bumalik sa pampublikong paaralan sa probinsya upang magturo. Si Tessa ay nagpatuloy na maging matagumpay na negosyante at nagbukas ng micro-lending program para sa mga kababaihan. Na-inspire din si Rico sa asawa at nagtayong isang foundation para sa mga pamilyang nangangailangan ng transitional housing sa Pilipinas gamit ang kanilang modelo. Sa kanilang ika-10 anibersaryo, ni-renew nila ang kanilang vows sa parehong balkonahe kung saan sila unang naghalikan. Dumalo ang lahat ng taong natulungan nila, tumayo muli si Lola Flor bilang saksi. Si Mateo na 16 anyos na at kasintangkat na ni Rico ay nagbigay ng nakakapangilabot na speech. Noong bata ako, hindi ko naiintindihan kung bakit ang ibang bata ay may tunay na mga magulang, habang kami ni Ate Mayumi ay walang kadugo. Ngayon ko naintindihan, hindi mahalaga kung paano nabuo ang isang pamilya. Ang mahalaga ay puno ito ng pagmamahal. Si Paparizzo, hindi niya ako kadugo, pero pinalaki niya ako. Si Mama Tessa, hindi niya ako pinagbuntis, pero binigyan niya akong buhay. Ang pamilyang ito ay nagturo sa akin na ang pagmamahal ay walang kinalaman sa dugo o DNA, kundi tungkol ito sa pagpili. At araw-araw, pinipili ko kayo. Makalipas ang ilang dekada, mas lalong lumakas ang tradisyon ng pagtulong ng pamilya Lorenzo. Naging ligtas na lugar ang bahay nila para sa maraming tao. Pagsapit ng kanilang ika-20 anibersaryo, pumunta sila sa probinsya ni Tessa sa Samar, hindi para ayusin ang nakaraan kundi para tulungan ang isa pang babaeng nasa parehong sitwasyon ni Tessa dati. Ang weird na makabalik dito, sabi ni Tessa habang naglalakad sa makalye ng kanyang pagkabata, parang sa ibang buhay na nangyari ang lahat. Binisita nila ang lumang bahay ni Tessa at nakilala ang kasalukuyang nakatira rito isang batang single mom na may 3 anak. Tinulungan nila ito at sa loob ng ilang linggo,
Nakatanggap ito ng scholarship para sa mga bata at pangkabuhayan showcase mula kay Tessa. Pag-uwi nila sa Quezon, sumalubong ang isang malaking surprise party na inorganisa ni Mateo. Daan-daang tao ang nandun, mga taong nabago ang buhay dahil sa kanila. Gusto naming ipakita kung gaano karaming buhay ang nabago ninyo, sabi ni Mateo. Lalong nakapagpatulong ang luha kay Tessa nang makita ang Kuya Jason niya. Unti-unti na nilang inayos ang kanilang relasyon nitong managdaang taon. Si Jason ngayon ay isa ng aktibong tagapagsulong laban sa domestic violence sa kanilang probinsya. Nang gabing iyon, silang dalawa na lang ni Rico ang natira sa balkonahe. Kung nakilala mo ako nung 20 years old pa lang ako, magiging tayo ba? Tanong ni Tessa. Hindi, tapat na sagot ni Rico. Masyado pa akong ambisyoso noon at nakatuon lang sa paggawa ng pera. Hindi ko makikita ang halaga mo at natatakot pa ako sa sasabihin ng pamilya ko. Kaya pala sa tamang panahon tayo nakita. Oh, kung hindi nangyari ang lahat ng pinagdaanan nating masama, hindi tayo magiging ganito kasaya. Tama, nakangiting sabi ni Tessa. Ni isang luha o sakit, wala akong babaguhin sa kwento natin. Dahil lahat ng iyon ang nakdala sa atin sa eksaktong sandaling ito. Nagyakap sila sa balkonahe, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Naririnig nila sa loob ng bahay si Mateo na nagtratrabaho bilang isang civil engineer sa kanyang plano habang nagayos ng lesson plan si Mayumi. Ang tunong orasan ay patuloy na pumipintig, patunay na ang buhay ay sadyang masarap mabuhay kapag ito'y ibinahagi sa iba. Alam ni Rico na siya ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa legasya na, pag-ibig at tahanang kanilang binuo. At si Tessa, alam niyang tama ang lahat naging desisyon niya nang tumakas siya dahil natagpuan niya ang tunay na tahanan sa magabisig ni Rico. Ngayon, mangyaring sabihin sa amin sa comment section kung ano ang inyong pananaw sa kwentong ito at kung saan kayo nanonood o nagbabasa. Kung mayroon kayong anumang refleksyon na gustong ibahagi, mangyaring mag-iwan ng komento gamit ang inyong pinakamatapat na salita. Sa tingin niyo ba, gumawa ng tamang desisyon sina Enrico at Tessa? Nasasabi kaming basahin ang inyong pananaw. Maraming salamat sa inyong pagsama. Huwag kalimutang i-like at higit sa lahat ay mag-subscribe sa channel na ito upang hindi ninyo makaligtaan ang iba pang magagandang kwento